In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Very interesting ang title ng ating reflection. Inheritance. Mana. Let us look at the three personalities in the gospel. The younger son. Let us not call him prodigal son. Let us just call him the younger son. And the second, the elder son. And lastly, the father. Tignan ho natin ang kanilang naging buhay. The younger son, maybe I can call him a model of failure. Gusto mong maging malas sa buhay mo, be like this younger son. Let us not judge him morally. Pero tignan lang natin yung naging buhay niya. Maybe you can look at it from the perspective of business and enterprise. Una, hindi pa man oras, he already demanded his inheritance. Hindi pa man panahon, parang hindi pa hinog, pinipitas na. Parang yung mga workers na hindi pa man nagtrabaho, nag-a-advance na. Baka itong batang ito, hindi pa man nag-contribute substantially to the estate of his father, and yet he wanted to get his share. Maybe he was longing for independence. But more than anything else, it's a big insult to the father. Buhay pa ang tatay mo, malakas pa yung tatay mo, kinukuha mo na ang mana mo. In fact, during the times of Jesus, even today, this is scorned at parang hindi yata katanggap-tanggap. Usually, ang mana, it is initiated by the parents. Hindi tayo. Second, kung napansin nyo, no questions, binigay ng tatay. Ang masakit, after a few days, he sold and liquidated the property. Masakit na naman to sa tatay. Imagine, meron kang pinundar na bahay, kaya house and lot, o kaya business. Tapos pagkatalikod mo, pinamana mo. Pagkatalikod mo, ilang araw lang, binenta. Okay lang sana, siguro, kung binenta niya out of business purposes. Pero hindi man yan. Binenta niya para magamit lang niya for luxury and pleasure. Ako, mayroon akong special bias sa ganyan eh. Inisip ko lang, hanggat maaari, huwag niyong ibenta ang property ng pamilya niyo. Kung pwede nga, yung pinamana sa inyo, make it grow, make it prosper, improve it, higher, bring it to the higher level. Pag may pinamana sa inyo, huwag niyo kagad isipin, gagastusin ko ito, ibebenta ko. Siguro mas magandang attitude, paano kaya palagawin, palakihin ang properties, ang business, o mga bagay na binigay sa atin ng mga magulang natin. Huwag munang gastusin. May isang pamilya dito sa Pilipinas, one of the wealthiest family in the Philippines, top 5, nasa top 5 sila. Meron silang business strategy as a family. Kaya pinakamayaman sila sa Pilipinas, top 5. They do not sell their properties. They buy properties. You want to use my property? Okay. You lease it. Arkilayin mo lang pero sa amin pa rin. Parang the assets remain. They do not let go of what they already have. Minsan, ang iba, pagkamana, ang unang gagawin, bebenta. Number 3, napansin nyo itong bunsong anak. Wala naman income, pero may expense. CPA, paano yon? May income, walang expense. Ay, may expense, walang income. In the long run, negative. Di ba? Kahit gaano karami yung pera mo,
Kung gumagastos ka lang, wala namang pumapasok, I tell you, in the long run, even in the immediate time, you will lose everything. Ang malungkot pa dito sa bunso, nagpunta sa ibang bansa. Doon niya ginastos yung pera. Hindi man sa business sa good time. He squandered. Out of pleasure ng kanyang kabataan, siguro. Sa panahon ni Jesus, parang hindi acceptable yon in their nationalistic perspective. Bakit? Para sa kanila, pag may pera ka, gastusin mo sa sarili mong bansa. Dito mo gawin yung employment, yung business mo, para may ibang taong makinabang. Huwag mo ita lang sa ibang bansa, sila yung makikinabang sa pera mo. Ganon sila, no? And yet, he did the other way around. Ang pag ginawa niya, he separated himself from the family. Hiniwalay niya ang kanyang sarili sa kanyang pamilya, sa kanyang kapatid, sa kanyang tatay, at saka sa kanyang komunidad. And then, ito pa ang nangyari. Rather than separating himself, he realized, nung nagkaroon ng crisis dun sa bansang yon, he had nothing to contribute positively. Wala siyang skill. Wala siyang kakayahan. Tignan po ninyo. Sana marunong siyang kalpintero. Sana musician siya. O siguro butcher. O kaya marunong siyang maghalaman. Farming. Wala. Alam niyo naging buhay niya? Ang kaya niya, magbantay ng baboy. How low can you go? Kasi po, nung panahon ni Jesus, yung mga baboy, actually, hindi man kinakain ng mga Jewish conservative religious rights. Pero siya, nagbabantay siya ng baboy na hindi man kinakain ng kapwa niya. Parang baba-baba ng kalagayan. Parang katumbas niya yung mga baboy na binabantay. Hindi man tupa, sana shepherd na lang siya. Wala naman tayong kwentong yung isang taong nagbabantay ng baboy, di ba? Siya lang. Mabuti pa yung shepherd, meron pang dignity. Pero siya, wala. You know, hindi pa man nag-umpisa itong batang to, I could declare that he's already bankrupt from the very beginning. Umpisa pa lang, nakikita mo na hindi malayo mararating. He will be a failure. Model of failure. Yung mga anak po ninyo, teach them not to have, but to develop what they already have. Kung kaya nila, kakayahan. Alam niyo po si Jackie Chan. Si Jackie Chan, nung 2011, mayaman po ito. Hindi niya pinamanahan ang kanyang anak. Nag-declare siya, I would not give any inheritance to my son. Kasi dami nang binigay sa kanya, sinira niya. Nakulong pa siya sa drugs. At ito lang po yung katuwiran ni Jackie Chan. If I give him money, he will only misuse it. But if he do not have money, and he can help himself, that would be better. Kung bibigyan ko lang ng pera yan, wawaldasan lang. Siguro kung wala siyang pera, kaya niya, maghanap siya ng sariling kabuhayan, baka yun yung susi, maging matagumpay siya. Kaya mga kapatid, hindi po sigurado pag binigyan nyo ng pera at puhunan yung manak nyo, kung walang ibang puhunan sa sarili nila, no social skill, no social relationship, no value for the family, no skill to contribute, to work hard, I think in the future, they will fail. Ikalawa, the elder son. Maybe I could say that is a model of success. Pero yung success mayroong connotation. Bakit? Successful siya. Tignan nyo, ang sipag-sipag niya. Gabi na, nagtatrabaho pa from the field, pabalik.
hardworking. Yung kapatid niya, hardly works. Siya talaga, he works hard. In fact, parang matipid pa nga eh. Hindi man siya naghingi kahit kambing lang para sa tatay niya. Mag-celebrate with his friends. Matagumpay siya, mayaman pa. Bakit? Sabi ng tatay, my son, everything I have is yours. Siguro, napalago pa, napalaki, naparaming mga properties, dumami pa yung mga baka ng anak. Sa'yo lahat yan. Hindi ba matagumpay? Amen. Pero tignan mo yung matagumpay na kapatid na to, si kuya. Hindi siya masaya. Bakit di siya masaya? He was angry to his brother and maybe even to his father. Galit siya sa kanyang kapatid kahit sa kanyang ama. Bakit? Tinanggap ng ama niya ang kapatid niya. He's so righteous. Masyado siyang makatuwiran, hindi niya matanggap ang kapatid niya. Hindi niya mahal ang kanyang kapatid. Wala pa siyang respeto sa kanyang ama. Mayaman, yes, pero wala siyang respeto at pagmamahal. Tignan niyo ang sinabi niya nung kinausap siya ng tatay niya. Ano ang kanyang sinagot? Look, all these years I served you and not even disobeyed you. And then sabi niya, your son, ang anak mong yan. Hindi man sinasabing, ang kapatid ko, tatay, ama, yung kapatid ko, hindi. Ang anak mong yan. Very disrespectful. Pwede ka palang maging matagumpay, pero hindi masaya. Pwedeng matagumpay, pero jealous. Sabi niya, mabuti pa sa kanya. Pinatay mo yung pinatabang baka. Sa akin, wala. Kahit kambing, wala. He already have, but he feels it's not enough. Pwede pala yun. May hugot pa nga siya. Malalim ang kanyang resentment. He was wealthy with material things, but poor when it comes to joy and thanksgiving. He was so righteous that he did not even see anything that is good from his father and his brother in the situation. Punta na po tayo sa tatay. O, tingnan muna natin itong magkapatid. Let us analyze these two brothers. Yung pagkapareho nila at saka hindi nila pagkapareho. Una, yung hindi nila pagkapareho. Yung una, he lost everything. Yung isa naman, he have everything. He has sa kanya lahat. Yung isa, nawala lahat. Yung isa, sa inyo lahat yan. Yung isa, he works hard. Yung bunso naman, he hardly work. Pero tingnan nyo, ang laki ng pagkaiba nila, pero meron silang kapagkapareho. Pareho silang hindi masaya. One is sad, one is angry, furious, and jealous. Meron pa silang pagkapareho, they are both ungrateful. Pareho silang walang pagpapasalamat. Pakinggan nyo. Yung abanghalyo, aba-haba. Nung pinamana sa bunsong anak, ang kanyang mana binigay, nagpasalamat ba siya? Tay, salamat ha. Binigay mo na yung mana ko. Wala. Sinabi ng tatay sa panganay, ang lahat ng sakin sa'yo. Nagpasalamat ba siya? Hindi. Did you notice something? It does not matter, mahirap ka o mayaman. Pag hindi ka nagpapasalamat, hindi ka magiging masaya. Unless you become grateful, you will never be happy. Kaya pareho silang in misery. And yet the father loved them. Para sa tatay, itong kanyang dalawang anak ang tunay niyang kayamanan.
Ang tatay, hindi man niya tinutugnan yung kayamanan niya. Ang aking mga lupa, ang aking mga baka, mga tupa, wala. Ang kanyang kayamanan, ang kanyang mahal na anak. Tignan po ninyo, nung pabalik ng kanyang anak, sinalubong ng ama, and he embraced him. Pagmamahal yan. Hinihintay niya. Meron pa po kaming Bible study teacher. Sabi niya, that embrace of the Father, sinalubong niya, no? I-embrace him. Hindi lang emotional outburst yun, yung emotional na i-embrace him dahil na-miss niya. Hindi. It was also to protect him. Kung magsisimba kayo next Sunday, may isang babae was caught in adultery. He will be stoned to death kasi he sinned against the standards of their society and their church. Ganito rin yung anak nila. Hindi lang galit yung kuya, pati kapitbahay, pati barkada, pati community and the society is very angry of this son sa ginawa niya sa tatay niya. At kung nakita yan, siguro bububugin yan. O kaya they will stone him to death. That's why the father embraced him to protect him. Pagmamahal. Tignan po ninyo. He said, bring in the finest robe and wear it, give it to him. Papagsuot niyo sa maganda. David, bakit po? Maybe he was going home almost naked. He was so in dire situation na halos hubad-hubad na sigurong bumalik. Wala nang damit. Give him a robe. Para sinasabi, ibalik mo kanyang dignidad. Ikalawa, sabi niya, give him a ring in his finger. Ibalik yung sing-sing. Ano yung sing-sing? It is his identity. Kung lakalaki ka, mayroon kang sing-sing. Babae ka, may sing-sing. It's your identity that you are married. Yung iba, mga engineer. Yung iba, mga doktor. Iba, CP. Mayroon silang college ring. It identifies them. Give him the ring of our family to give him his name and identity. Kasi sa ginawa niya, nawala siya. He lost his identity. Hindi naman siya kilala doon. He's nobody. Binalik ng ama niya. At sabi niya, bigyan siya ng sandalyas. Give him sandals. Ano gusto sabihin nun? What is the difference between a free man and a slave? Anong pagkakaiba ng isang taong malaya at isang taong alipin? Ang mga alipin, they are barefooted, nakayapak. Then alipan, makatapakan lang. Look at the feet. And the free man wears sandals or even shoes. Kaya nung give him sandals, give him his freedom. Make him a free man again. Love of the Father. Ang kanyang kayamanan ng kanyang bunsong anak, ganoon din ang kanyang panganay. Inaamo niya, tara na. Pumasok ka na sa bahay, celebrate with us. He was reconciling them. He was facilitating joy and celebration. Kaya nga nakapingka ko ngayon. It is a celebration Sunday of God's mercy and love. Maging masaya kayo, mga anak. Huwag kang umiyak kung nawala lahat. Babalik din yan. Anak, maging masaya ka kahit may kasalanan ng kapatid mo. Patawarin mo. Maging masaya ka, nandito siya. But they did not see the invitation of their father to be joyful, to celebrate and to forgive. To be reconciled as brothers and sisters. Hanggang po ngayon, ilan pa yung magkakapatid na hindi nakakaintindi o galit, baka nagdidimandahan pa because of their inheritance. Hanggang ngayon, totoo pa yung kwentong ito. Ang kayamanan ng kanyang ama, ang kanyang anak, ang kanyang mga anak. Alam niyo po anong medyo malungkot dito? Yung mga anak, hindi nila nakita ang kanilang ama bilang kanilang yaman. Akala nila yung inheritance nila, akala nila yung mana nila, yung lupa, yung baka, yung tupa, yung kambing, gaano karaming hektarya.
they did not see their greatest inheritance was their father. Di ba ganda ng expression? Mana ka sa tatay mo. Yung manang yun, hindi man lupa yun, hindi naman bank account. Yung mana yung ugali mo, kaya pala masipag ka, mana ka sa tatay mo. Kaya pala magaling ka magluto, mana ka sa nanay mo. Yung minamana, it is the values, the way of life. At lahat ng kanila galing sa tatay. Yung lupa, yung baka, yung mga property, galing lahat yan sa tatay. Ang nagpundar dyan, ang tatay. And they did not even thank him or recognize him. Wala. Nagpasalamat ba? No. Galit pa sa kanila. Yung isa nga, nagbalik kasi gutom lang. That's because he loved his father. Yung iba naman, walang respeto sa kanyang ama. Masakit yan. But his father remained. Mayroong isang kanta, kinakanta-kanta natin sa misa, parang nabuksan ang mata ko, ang tunay na kayamanan, hindi yung nasa bangko. Yung tunay na kayamanan, hindi yung nasa bulsa mo, nasa wallet, o nasa investment mo. Ang tunay na kayamanan, hindi yung meron kang titulo, o meron kang building, o meron kang mga businesses. Alam mo tunay na kayamanan? Yung mga mahal mo sa buhay. Ang iyong ama, ang iyong ina, mga kapatid mo, they are our true treasure. Alam niyo yung kanta? Yung title niya, Tanging Yaman. Sabi nung song, ikaw ang aking tanging yaman na di lubusang masumpungan ang nilikha mong kariktan. Sulyap ng iyong kagandahan. Pwede niyo akong tulungan, Tay? Kasi medyo namamalat yung boses ko eh. Can we sing together this song to end this reflection? We sing it together. We sing with the choir. Hanggang second verse lang, second verse. Tayo po lahat. Ikaw ang aking tanging yaman. Isipin po ninyo, mga taong naging yaman sa atin. Yung lahat nagbigay kung ano meron tayo. Tignan nyo ang tunay nyong kayamanan. Nasa mga taong nagmamahal sa iyo. Sa misang ito, magpasalamat tayo sa kanila. Ganyan din ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ikaw hanap sa tuwina nitong puso, ikaw lamang ang saya. Sa ganda na umaga, sa'yo sinta, ikaw ang aking yaman, lubos masumpungan. Sulyap ng iyong kagandahan.
In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us all stand and let us profess our faith. Together, I believe believe in in God, one God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell, and the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting.